yung linya mula sa kanyang kit papunta sa kanyang modem, ano. Hi, this is June from Pinoy Tech Tutorials, and nandito na naman po tayo sa isa nating tutorial. Kamusta? Kamusta mga sir? Medyo matagal tayong hindi nagkaroon ng tutorial, ano. Sobrang dami kasing oras na kinakain sa akin nung paggagawa ko ng mga sobrang detalyadong mga video, no. Hindi ko naman talaga siya masustain. So what I did is gawa ko ng isang streaming setup kung saan mas mabilis akong makakapaggawa ng mga videos para sa inyo, no. Tulad ng sinabi ko sa inyo before, maglalabas ako ng mga tutorial about troubleshooting, no. So yung mga bumili sa amin ng piso wifi and also yung mga hindi bumili sa amin ng piso wifi, magkakaroon kayo ng guide kung paano ayusin yung mga vending machine nyo. So dito lang yan sa Pinoy Tech Tutorial. So kung ikaw ay sa tingin mo makakatulong sa iyo yung mga ganyang video, consider na mag-subscribe ka dito sa channel namin, and also please click the like button. So umpisa na natin and we'll get right into it. Ang issue ay hindi ma-activate yung license at saka walang internet. Although hindi sinabi ni customer na wala siyang internet, ang initial issue niya ay hindi ma-activate yung license. Okay? When it comes to license activation, it always boils down to internet connectivity issue, no? Kasi pagka binuhay mo yung machine mo, nag-home call yan. Tinatawagan yung base niya. If it's ADO, it will call for an ADO server to check its license. And if it's Wi-Fi ng bayan, it will call the Wi-Fi ng bayan server to check its license. No? So when it comes to hindi nyo ma-activate yung inyong ginawang kit or yung ginawa nyong vendo, it's possible that it is an internet connection issue. So ito, tingnan natin kung anong nangyari dito kay Roel Rivera, no? Tingnan natin, pakita ko sa inyo. So bumili siya sa amin ng license. Sabi niya dito, bakit hindi ko magamit yung license na nabili ko? Okay, so binigyan namin siya na, kala namin hindi lang niya na-convert yung points na binigay namin sa kanya. So, we send out the video on how to convert the license point of Wi-Fi ng bayan, no? So, sabi niya, na-convert ko na sir, pero ayaw pa rin mag-upload sa vendo natin. So, hindi pa rin daw niya ma-activate yung ating license. Okay. So, we asked if what version he is, and he said na nandito na siya sa version 4.0.5 beta, no? Hindi pa rin niya ma-activate, and makikita niyo naman dito nakalagay ay system is in trial mode, no? Dito sa picture na to nakalagay ay trial mode. So kahit anong gawin niya na paglalagay ng license and pag-activate ng license, it always says na system is in trial mode. Tas wala naman error masyadong lumalabas kay Wi-Fi ng bayan. Hindi niya sinasabi kung anong problema, kung bakit hindi na-activate yung license. So, dapat sana may error man lang na nagpa-pop up para mas madali para sa mga gumagawa ng vending machine, no? So, ang ginawa ko dito, pina-check ko sa kanya yung IP address ng kanyang kit. Okay, so ganun yon. Once na walang internet yung vendo nyo, you should always check kung ano ang IP address ng inyong kit. Okay, so maglalabas ako ng mga troubleshooting videos, and I will always stress the importance of checking the IP address of your kit. Okay, so yun kasi yung nagdidikta kung may internet yung vendo nyo. Okay, so sinabi ko sa kanya dito, sir, punta ka ng network. Punta ka sa network DHCP. So binigyan ko siya ng instructions kung paano niya makikita yung IP address. Papakita ko rin sa inyo kung paano. And humingi ako ng screenshots. Okay, so pagdating dito, chinek ko yung screenshot niya. So dito, ang liit kasi na ito eh. Hindi ko mapakita. Ang liit ng kanyang screenshot. Pero dito sa screenshot na to, ang IP address ng kanyang vending machine is nagsisimula sa 169. Yun ay invalid IP address. Hindi ka rin magkakaroon ng internet kapag 169 yung inyong IP address, no? Sa kanya, ayan sir, 169 yung address mo sa DHCP. Meaning walang internet yung vendo mo. So ganito, ang pag-check nyo ng IP address ng inyong vending machine will determine kung may internet o wala ang inyong vending machine, ano? So ganito ka-importante pag kayo ay magto-troubleshoot. Anong mga klase ng issue? No internet connection. Tapos yung mga license na nagta-trial, okay? Then yung mga issue ng walang internet. So dapat marunong kayo mag-check kung ano nangyari sa vending machine nyo. So punta kayo sa dashboard, login kayo sa 10.0.0.1/admin, and then makikita nyo yung dashboard ng Wi-Fi ng bayan. Para makita nyo yung IP address ng inyong vending machine, punta lang kayo sa network, and then scroll down, and makikita nyo dito yung DHCP. Okay? Itong box dito sa baba. Ayan.
Okay. DHCP ang nakalagay dito ay dalawang IP address. 192.168.254.115. So yun yung IP address ng vendor ko na galing sa aking modem. Napapakita ko sa inyo mamaya. And then yung 10.0.0.1 which is familiar naman kayo, yan yung IP address ng interface na nakakonect sa inyong access point, no? So pakita ko sa inyo, lipat tayo, pakita ko sa inyo kung paliwanag ko sa inyo ng ayos to kasi medyo malilito kayo pagka ganito eh. Okay, so dito tayo sa example natin. Ito yung piso wifi ko. Dito sa loob ng piso wifi ko, tanggalin ko lang yung aking piso wifi box para mas madali nyo maintindihan. Okay, so yan. Ito yung aking Orange Pi and then ito yung aking Globe modem, no? So dito is yung ating piso wifi nakasaksak dito sa ating Globe. Okay? So pag sinaksak mo yan dito, magkakaroon dapat ng IP address itong iyong kit. Okay, so dito sa example natin, sa ating dashboard yung DHCP natin is ang nakasulat na IP address is 192.168.254.115. Okay, so ibig sabihin, itong interface na ito, itong linyang ito, na galing sa aking modem, ang IP address niya ay 192.168.254.115. Okay? So, 192.168, yan yung umpisa ng mga IP address na valid. So, dito kasi sa Globe ko, yan ay 192.168.254.254. Okay, so ito yung Globe ko. Yan yung IP address ng aking Globe. 254.254. And then, ang binibigay niyang IP address is yung mas mababa sa 254. Okay, so dito lang sa dulo nagkakaiba yan. So, alam mo na valid yung IP address mo kasi kaiba lang sila dito sa dulo. Okay, so yung Globe mo, 254 ang dulo. Yung kit mo, 115 yung dulo. Okay, so dulo lang sila nagkaiba. Okay? So, yun yung ano doon. Yun yung dapat yung tingnan. Dito sa case ni Sir, ayan, yan, 169 yung umpisa. Instead na 192, ang umpisa ng kanya ay 169. So, mali yun. Kaya, wala ang internet si Sir. And, anong gagawin? Okay, so, anong gagawin ko ganyan? So, sinabi ko sa kanya na i-check niya yung connection mula sa kit niya papunta sa kanyang modem. Okay, so, ito yung dapat niyang i-check. Yung linya mula sa kanyang kit papunta sa kanyang modem, ano? So, sometimes yung mga modem dito natin sinasaksak sa port 3 or port 2 or port 4, diyan natin sinasaksak usually, no? Kasi minsan may laman na yung port 1, may nakasaksak na. So, minsan kasi yung mga ISP natin, hindi nila ine-enable yung port 2, 3, and 4. Minsan disabled yan. Kaya, walang IP address na pumupunta dito sa ating vending machine. Okay? So, anong ginawa ni Sir? Ang ginawa ni Sir, sa pagkakaintindi ko, ang ginawa niya ay nilipat niya ng port. So, as discussed, sabi ko, ang i-check niya is yung connection from kit papunta sa kanyang modem. No? So, inilipat niya ng port dito. Okay? And then, tingnan natin kung ano sinabi niya. Next. Pagbalik niya sa akin, sinabi na niya na 192 na Sir. Okay? So, yun. 192 na daw agad. 192 na yung kanyang IP address. Sabi ko, okay na yan. Ma-activate mo na yan. Yun yung naging problema na kaya lang niya hindi ma-activate yung kanyang vending machine kasi walang valid IP address yung kanyang kit. Okay? So, bibigyan ko pa kayo ng isa pang example ng ganitong klaseng issue. Okay? So, ganito din. Isa pa rin to si Sir Doroisky Mendoza. Ano? Kakabili ko lang, Sir, ng bago kong license. Kakabili ko lang din po ng RPI 3. Kaso, di ko ma-activate dun sa board yung license. So, ito din yung problema niya. Activation ng license. Okay? Nagbo-boot naman po yung RPI. At nakakapunta ako sa portal ng ADO. Kaso nag-e-error po. Same issue ni Sir Ruel Rivera, but this time this is ADO PySoft. Okay? Sabi ko, may ilaw po ba dyan? Ito, tinutukoy ko yung port ng kanyang Raspberry Pi. Okay? So sabi niya, meron po Sir. Tapos nag-send siya ng pictures. So may ilaw naman. Tapos, makikita nyo dito, may error sa baba. Error HTTP request error. Ano? So yun yung error ng kanyang
ng ADO kapag ina-activate siya. Sabi niya, ito po ang error pag ina-activate siya. Same lang din po sila sa LPB na licensor. Okay, so ganito. Ganito pala ginawa niya. So siya ay dating LPB, nagpalit siya ng ADO, o sa tingin niya siguro ay may problema yung LPB. So nagpalit siya ng ADO. Goods yun. Actually, pag hindi mo alam yung pag hindi mo makita yung trouble, it's also part of troubleshooting na magpalit ka ng operating system. Kung sa tingin mo, hindi mo na makita yung trouble. So, nagpalit siya ng ADO, hindi pa rin niya ma-activate yung license niya. Ibig sabihin noon, wala sa software yung problema niya. Okay? So, tinanong ko siya, ano po ang provider nyo? Sabi niya, Converge. Okay, so bakit natin tinatanong yon? Kasi si PLDT, kasi kung PLDT yung sinagot niya, notorious kasi si PLDT sa pagdi-disable ng port ng modem. So kung yan ay ikinabit niya sa port 4, 3, or 2, possible talaga na walang internet yan. Okay? Kaya ako tinatanong kung ano yung provider nyo. Sabi ko sa kanya, punta ka sa dashboard, system status, and picturean mo yung WAN IP address. So itong troubleshooting nito, ang pina-check ko ulit agad is yung kanyang IP address. Okay, so since na-access niya yung portal. Okay, so napakadali pong mag-troubleshoot pag na-access niyo yung portal. So ito, yung laman ng kanyang WAN. Under ng system status, makikita niyo yung ETH0 o WAN. So makikita niyo dito, yung IP address niya ay blanco. Kung yung kanina, ang nakita niyo is 169 address dun sa isa nating customer. Dito naman, ang IP address niya is blanco. Okay, so same thing. Anong problema? Yun din yung sinabi ko kanina. Okay, yun din ang problema. Itong interface na ito ay dapat may valid IP address na 192 ang umpisa. Ang problema, dun sa kanyang kit, dun sa pinakita niya, ang WAN IP address niya ay blanco. Walang IP address dito. Okay, so sabi ko sa kanya, yan po ang problema ng kit nyo, sir. Walang IP galing sa modem. Sabi naman niya, ano po ang gagawin ko, sir, kung ganun? Para magka-IP address siya. Nakakonect naman po siya sa LAN cable. Ang sabi ko sa kanya, ilipat mo ng port sa modem, if hindi pa rin, check the UTP cable. So, yun lang yung dapat nyong i-check pag ganito yung mga problema. Tandaan nyo, no internet connection, o kaya ay failed license activation. So, ito po yung mga dapat nyong i-check. Okay, so sabi niya dito, salamat sir, update kita mamaya. Sir, baka sakaling gumana. So, binigay ko na yung instruction, ginawa ni sir, and ang next na sinabi niya sa akin ay, sir, nag-boot na siya, sir. Okay na. Simple lang pala, Disney. Pinahirapan ako ng 2 araw. Salamat, sir. Okay? So, yun. So, nakita niyo dito. Itong aking troubleshooting na tinuturo sa inyo is effective. So, dalawa na yung pinakita ko sa inyong example, and I always fix the problem using this method, no? Yung pag-identify ng IP address na galing sa inyong modem. Okay, so dito naman sa ADO, papakita ko naman sa inyo kung paano chine-check yung IP galing sa modem. So dito rin lang, pagpasok nyo sa ADO, yung pa rin naman yung address 10.0.0.1/admin. And then pagpasok nyo dito sa admin portal, punta kayo sa system status. And then tingnan nyo yung inyong ETH0 WAN. Okay, so makikita nyo dito ulit ang aking IP address ay nagsisimula sa 192. Okay? At hindi siya blanco. Okay? So, dapat ganyan yung inyong vending machine kung meron siyang valid, kung meron siyang internet. So, yun yung mga dapat nyong i-check. Yan ang pinakauna nyo dapat i-check, yung IP address ng inyong vending machine. At dun nga pala sa mga Piso Wi-Fi builder, feel free to share this video sa inyo sa customer nyo na nagkaka-trouble. And tingnan natin kung effective din, no? Maraming salamat mga sir.